Magandang araw mga bata. Magandang araw, Timo. Ayan, kumusta naman ang araw nyo? Okay lang po. Ngayon, upang simulan natin ang talakayan, sasabihin ko muna ang inyong mga dapat gawin. O dapat tandaan. Una, makinig kay teacher. Pangalawa, mag-participate sa ating mga aktibidad na gagawin. Apo, pangatlo ay huwag maingay. Ayan, very good. So, atin ang sisimulan ng ating talakayan. Pagbibigay ng paksa sa napakinggang kwento o usapan at sa pangalawa naman ay pagbasa ng tula, pagpapahalaga ng sariling opinyon, pagsunod sa hakbang, at pagpapahalaga sa media. Ating sisimulan ng ating talakayan. Meron akong babasahing isang tula na ang pamagat ay pagbabago na isinulat ni Renante A. Juanillo. Pagbabago. Makinig ng mabuti Bata man ako sa tingin ninyo, hangad ko ay isang pagbabago. Pagbabagong aking regalo, regalong nagmumula sa inyo. Ako ay sadyang pambanad na bata, inaarugat pinag-aaral. Sa wikang Pilipino'y hinasa, karunungan ko ay hinanay. Handog ang pag-aaral na ito sa magulang na maasikaso, mga gurong tunay na modelo at may pananaw sa pagbabago. Pagbabago na dapat namnamin sa isip at puso'y damhin na din. Pagpapahalaga sa pagbabago, reformang kurikulum na tayo. Tayo na at ating suportahan, gabayan nawa ang kabataan. Sabay sa pagbabagong sulot, edukasyong kalidad na abot. Nakinig ba ang mga bata sa aking inihandang kwento at tula? Opo. Saan tungkol ang tula? Sa pagbabago. Yeah. Very good. Tungkol sa pagbabago ni Renante A. Juanillo. Ang susunod naman natin gagawin ay sa pagbabasa ng tula, kailangan may tamang pagbigkas na ang ibig sabihin nito ay pagpapahayag ng isang tula na gumagamit ng wastong tono, diin at intonasyon sa pagbigkas. Ang pagbibigay ng reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig, maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak ang kaisipan. Kaakibat ng mabuting pagpapahayag ang kampanya ng media sa lipunan, malaki ang naitutulong nila lalo na sa pagbabalita ng mga napapanahong isyu o usapin. Nakikinig ba mga bata? Opo. Magagaling. So, nabanggit ni Pailano 2020 na mahalaga ang pagbibigay ng reaksyon sa anumang kaisipang nabasa o narinig upang mapalawak at mabigyan diin ang kaisipang ipinahayag sa anumang binasa, maging ito'y sumasang-ayon, sumasalungat, pumupuna o pumupuri. Inalahad na nga ni Bumakas, Divina, 2015, na ang opinyon ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring kasuglian ng iba. Ginagamit ang mga ito sa pagbibigay ng opinyon sa ating palagay, sa tingin ko, sa nakita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin para sa akin at sa ganang akin. Halimbawa nito, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa pamilya ang pagkakaintindihan. Sa aking palagay, mas mapapadali ang mga gawain kung pagtutulungan. Tama ba? Opo. Sa kabilang dako, ang panuto ay ang mga tagubilin sa pagkasagawa ng mga inuutos na
na gawain. Makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ang pagsunod sa ibinigay na panuto. Ginagamit din ang mga salita tulad ng sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, sa ibaba, sa pagbibigay ng panuto. Tama ba mga bata? Opo. Sumusunod ba kayo sa mga panuto? Opo. Magaling! Binigyan din ng katuturan ni Magnayo 2020 ang kahalagahan ng media. Una ay pang-impormasyon. Mahalaga ang media lalo na sa pagpapakalat ng impormasyon dahil mas marami itong nararating na audience, lalo na ang mga audience na ang broadcast media. Yung mga audience, di ba, kapag nagbabalita, alam niyo yon? Opo. Yun. Number 2, pang-aliw. Napakahalaga ng media bilang pang-aliw sa tao dahil sa media ay may napapanood ka at mapakikinggang radyo, drama, teleserye, pelikula, talk show, sports, at marami pang iba. So ano ang mga alam yung teleserye na napapanood sa TV? Olivia? Showtime? Pwede yun, yung showtime kasi meron din yun sa media. At talk show. Pangatlo, panghikayat. Ang media ay mahalaga lalo na bilang panghikayat sa mga tao. Halimbawa, manghikayat na bilhin ang isang bagay, kumbaga ginagamit ito para sa advertising. Kunyari, yung shampoo, di ba nakita niyo yung mga advertise sa shampoo? Opo. Yung Palmolive, Head and Shoulder, at iba pa. So, ang talata ay binubuo na magkakaugnay ng mga pangungusap upang makabuo ng isang tiyak na pagpapahayag o paglalahad ng opinyon o ideya tungkol sa isang issue o paksa. Maliw ko lang po. So, natapos na natin ang ating talakayan. Meron tayong gagawin. Nakinig ba mga bata? Opo. Sigurado? Opo. Very good. So, sagutan mo. Di ba nabasa natin kanina yung tula? Opo. So, pagkatapos mabasa ang tula ay maiinang katanungang sasagutan. So, tungkol saan kaya ang tula na ating binasa? Tungkol sa pagbabago. Yan, magaling. So, ano kaya ang pagbabagong hangad ng bata doon sa tula? Ano kaya? Maging isang modelo. Kasi dapat ang bata ay masipag mag-aral, magalang at masunurin. Opo? Opo. Yan. Sino-sino kaya ang sumusuporta at gumagabay sa mga kabataan? Kasi dito sa larawan. Olivia? Puro. Sino pa? Mga ating mga pamilya. Very good. Bakit sa akin nakikita? Bakit sa akin nakikita? Andito ang guro, ang kanyang mama at papa upang gumabay sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Tama ba? Opo. Very good. Naging madali ba ang pagbabasa ng tula? Opo. Yan, magaling. So, nakatulong ito upang magkaroon tayo ng ideya kung ano ang paksang aaralin sa gawain na ito. Susunod naman natin gagawin ay paint me a picture. Marunong ba kayo ng paint me a picture? Yes. Marunong? Marie, marunong po? Magaling naman si Marie. Sige, ito ang direksyon. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. May mga sitwasyon na babanggitin ang guro at kailangan maipakita ng bawat pangkat ang bawat sitwasyon gamit ang kanilang mga sarili. Sa udyat ng guro na freeze, lahat ay hito upang makita ng guro ang maayos na pagkakapinta ng sitwasyon. Sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay ipapakita ninyo ang pagbabago na hangad ng bata tungkol sa tula. Pangalawang pangkat, ang gagawin ng pangalawang pangkat ay ipapakita nyo. Sige, magsimula na kayo. Tapos na ba mga bata mag-brainstorm kung anong gagawin? Opo. Ayan, simulan natin sa unang pangkat. Tayo na. 1, 2, 3, freeze! Ayan, magaling. Ano yung pinapakita ng inyong larawan na ginawa?
Yan. Yung ina daw, sinusuotan ng medalya ang kanyang anak. Magaling naman. So, ayan, natapos na natin ang paint me a picture na gagawin. Ang susunod naman natin gagawin para sa baitang 5 ay baitang 4 ay pagsunod sa ipinag-uutos. Dali ha. Narito ang kanuto. Susulat lamang ng 5 hakbang kung paano mo sinusunod ang mga ipinag-uutos sa iyo ng iyong mga magulang. Pumili lang lamang ng kahit na anong sitwasyon na iyong nararanasan. Halimbawa, inuutusan kang magwali sa inyong bakuran. Papaano mo sinusunod ang mga pinag-uutos sa iyo? Ibahagi ito sa pamamagitan ng pagsukat sa bilang 1 hanggang 5. So, Olivia, maaari bang pumunta ka rito sa unahan at sabihin kung anong sitwasyon ang iyong nararanasan at paano mo ito sinusunod? Kunyari, nagawalis ka sa inyong bakuran. Paano mo sinusunod ang mga pinag-uutos sa iyo? Ayan. So, ang sabi daw ni Olivia, kukuha ng walis, dustpan, at ano pa? Walis tinting, dustpan, at magawalis ka sa inyong bakuran. Tama, napakagaling. Maaari ka ng upo, Olivia. Ikaw, Marie, ganun din ba ang ginagawa mo? Very good. Ganun din ba ang ginagawa ni Marie sa kanila? Sinusunod mo ba ang utos ng iyong mga magulang? Ay, magaling. Very good talaga. Maaasahan na kayo sa mga gawaing bahay. So, ang susunod naman, para sa gagawing activity ng baitang 5, tatawag ang guro ng piling mag-aaral na magbabasa bawat dialogo at bawat bahagi ng kwentong ang guro ng kahapon. So, ang bawat isang mag-aaral ay may karakter na kakatawanin. Inaasahan na ang pagbabasa ng mag-aaral ay buong husay at magagdangin. Ang bawat mababasa ay magkakaroon ng sariling kopya ng kwento batay sa kulay ng kanilang karakter upang maiwasan ang kalituhan. So, may mga kulay ang karakter. Dilaw, tagapagsalaysay, luntian, bidang tauhan, rosas, nanay, kahel, news anchor, bughaw, kagawad, lila, nakababatang kapatid, at lila. So, ang luntian ay si Olivia, bidang tauhan, at ang lila ay si Marie, ang nakababatang kapatid. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon, tutungo na tayo sa isang activity kung saan may isang seleksyon akong babasahin at inyong sasagutan. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ayan, magagaling. Piling ng mabuti kay teacher ang Selection 1. Isang natatanging pagdiriwang ang sunduan. Nagmula ito sa kaugaliang hindi umaalis sa bahay ang dalaga ng nag-iisa. Sinusundo at sinasamahan siya sa kanyang pupuntahan. Binubuhay ang kaugaliang ito tuwing sasapit ang pista ng bayan ng Parañaque. Babasahin ulit ni teacher ang selection ha, makinig na mabuti. Isang natatanging pagdiriwang ang sunduan. Nagmula ito sa kaugaliang hindi umaalis sa bahay ang dalaga ng nag-iisa. Sinusundo at sinasamahan siya sa kanyang pupuntahan. Binubuhay ang kaugaliang ito tuwing sasapit ang pista ng bayan ng Parañaque. Ngayon, magtatanong na si teacher. Nakinig ba ng mabuti, mga bata? Okay. Number 1. Tungkol saan kaya ang seleksyon? Olivia? Kailangan isa puso ang nilabas.
yung pangalawa yung may number 1? Opo, sapagkat ito ang Hindi, yung number 1 sa pangalawa. Okay na na. Namigay ka rin. Baba ko na, ulat. So, magtatanong na si teacher. Opo, nakinig ba ng mabuti mga bata? Very good. Tungkol saan kaya ang seleksyon? Ma, ito ay tungkol sa pagdiriwang ng pista ng bayan ng Paranaque. Tama, magaling. Tungkol ito sa pagdiriwang sa tuwing sasapit ang pista ng bayan ng Paranaque. Sulat na katanungan ay, ano yung usap ang nagsasabi ng buong diwa ng lahat ng sinabi tungkol sa sunduan? Olivia? Sinusundo at sinasamahan siya sa pagdating sa kanyang pagtubol. Magaling! So, ang dalagang, tama si Olivia kasi, ang sinabi nito ay, nagmula ito sa isang kaugalian, kung kaugalian hindi umaalis sa bayan, isang dalaga ng nag-iisa, palagi siyang merong kasama sa kanyang pupuntahan. Tama ba? Opo. Yun, magagaling. Ang sunod naman ay, ang gawain ng baitang 4. Olivia, maaari ka bang tumayo? Ano-ano kaya ang mga dapat tandaan sa pagbabasa ng tula? Kailangan sa puso ang hinayo. Ayan, magaling. Pwede ka nang naupo. Tama si Olivia, kailangan nating, ano nga yung sinabi mo? Isa puso ang ating binabasa sapagkat dito ay may makukuha tayong mga aral na dapat nating gawin. Tulad ng ating binasa, ang pagbabago kung saan ang batang ito ay hangad na makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong siya sa kanyang mga magulang. At base rin dito, siya ay tumatalon upang magkaroon siya ng lakas para sa pang-araw-araw na kanyang ginagawa. Nakikita niyo dito sa larawan ng pagbabago na kailangan niyang abutin o sungkitin ang isang diploma at ang diploma na kakailanganin niya upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Maliwanag ba mga bata? Opo. Naintindihan po ba Opo. ang huling katanungan? Mahalaga ba ang pagbibigay ng panuto, Olivia? Opo. Bakit? Opo. Sapagkat ito ang nagbibigay ng tamang sagot sa ating mga gagawin. Tama. Ito ang nagbibigay ng daan upang maayos nating magawa ang ating mga gagawin. Tulad ng aking mga ibinibigay na panuto kung saan nagagawa niyo ito ng maayos sapagkat nagbabasa kayo ng panuto. Kadalasan kasi sa mga hindi nagbabasa ng panuto ay mali ang nagagawa. Tama ba? Opo. Kunyari, kapag may mga exam ang teacher, may exam si teacher, kailangan basahin muna ang panuto bago natin sagutan ang mga katanungan. Sapagkat dito tayo nakakakuha ng maling sagot sa hindi natin pagbasa ng panuto. Tama po ba? Opo. Mali, tama po ba? Opo. Nakikinig po ba kay teacher? Opo. Ano magaling? So ngayon, natapos na natin ang talakayan. Meron po bang mga katanungan o klarifikasyon sa ating talakayan ngayong araw? Wala po. Naintindihan po ba lang mabuti? Opo. Sigurado? Opo. Ayan. So salamat sa inyong partisipasyon sa ating talakayan. Hanggang sa susunod na talakayan na ating gagawin. Paalam mga bata. Alam mo, Ma'am Mel. Yon. Maraming salamat. Bye-bye.
Bye!